Magandang gabi po, isang maulang gabi po sa inyong lahat at narito na po yung ating update dito sa ating binabantayan na bagyo na si Bagyong Maymay na naglandfall nga po ito, no, at ngayon nga po ay kumikilos na po dito sa may bahagi nga ng area ng Northern Luzon. At base po dito sa ating latest na update dito po sa ating binabantayang bagyo ay isa na lamang po itong tropical depression. At malaki po yung posibilidad na sa mga susunod po na oras ay humina na lamang ito at maging isang low pressure area na lamang. Ang huling lokasyon po no, ng Bagyong Maymay, nasa 150 kilometers silangan ng east-northeast na Etiague sa Isabela. Sa ngayon po yung kanyang lakas sa 45 kilometers per hour. Yan po yung lakas ng tropical depression at yun nga po kumikilos po ito pa silangan, timog silangan sa bilis naman na 35 kilometers per hour. Sa ngayon po, dahil po bagyo pa rin ito, may nakataas pa rin na tropical cyclone wind signal number 1, particular na sa southeastern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, silangang bahagi ng Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province at silangang bahagi ng Ifugao. Posible pa rin po yung mga pagulan, mga pagbugso ng hangin sa mga nabanggit na lugar na dulot po ng bagyo. Samantala naman, inaasahan pa rin po natin, kahit po malusaw yung Bagyong Maymay, inaasahan natin yung epekto ng hanging habagat at magdadala pa rin ito ng hanggang minsan po yung malalakas na mga pagulan, particular na po dito sa may westernmost provinces po ng Luzon, particular na yung area po ng Zambales, Bataan, maging sa Occidental Mindoro, magiging napakaulan pa rin. Dito naman sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Central at Northern Luzon, inaasahan pa rin po natin ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pagulan na magpapatuloy po hanggang bukas. So asahan pa rin po, even this weekend, in-expect po natin na magkukontinue, magpapatuloy yung maulang panahon at dulot nga po ng hanging habagat. Dahil kahit malusaw yung Bagyong Maymay, meron pa po tayong isang bagyo na minomonitor na may international name na Dolphin. At ang kanyang huling lokasyon po, base po sa ating pag-check po dito sa bagyo, ang huli pong lokasyon ng Typhoon Dolphin ay nasa 1,255 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So ito pong Typhoon Dolphin, ito po yung inaasahan natin magpapalakas ng hanging habagat kahit na malusaw po yung Bagyong Maymay. Kaya po hanggang weekend, possible na maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, especially po sa may western section ng Luzon. So mag-ingat po yung mga kababayan natin sa mga potential pa rin ng mga flash floods and landslides. So, Sir Obet, kailan natin inaasahan posibleng pumasok si Bagyong Dolphin naman dito sa PAR? Opo. Sa ngayon po, no, halos malapit na po kasi ito sa PAR, pero po hindi natin inaalis pa rin yung posibilidad, bagamat medyo mababa na po yung posibilidad na ito ay pumasok ng PAR. Gayunpaman, pumasok man o hindi ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Dolphin, inaasahan pa rin po natin na magpapalakas nga ito ng hanging habagat. Kaya po hanggang weekend ay maulan pa rin po. Hanggang weekend, so hopefully by next week, okay na? In-expect po natin mga Monday, Tuesday, medyo at least cloudy skies, so maulap na kalangitan yung mararanasan. Pero halos wala na yung pag-ulan. Cloudy skies na lang. Cloudy skies. Oo. Ambon-ambon. So maganda ang temperatura. Yeah. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa inyo, Pag-asa Weather Forecaster, Obet Padrino. Salamat!